Alright mga amigos, ilang araw na nga lamang po labanan ni Saul Canelo Alvarez at Terence Bud Crawford. Pero ngayon nga po may mga lumalabas na balita na posible daw makansela ang laban dahil may injury daw po si Crawford. Ayon sa boxing page na Pound for Pound, ayon daw po sa kanyang source, sumasakit daw po muli ang balikat ni Terence Crawford, yung parehong balikat na naoperahan dati at nagpe-flare up daw ito habang nasa training camp. Matagal na raw pong iniinda, mga 8 to 10 weeks na raw pong iniinda ni Crawford yung injury at mahigpit na minamonitor ngayon ng kanyang koponan ang kanyang kondisyon. Sinotdown naman agad ang chismis ng boxing lifer na si Rick Glazer. Aniya, clickbait lang at hindi ito totoo. Agad din sinotdown ni Crawford ang chismis. Sinabing lagi naman daw pong may mga chismis talaga ang mga tao. Sinabi rin ng trainer ni Crawford na si Brian Bowmac McIntyre na kasinungalingan ang shoulder injury ni Crawford. Pero may mga nababasa ako at may mga nagsasabi na sa sobrang laki nga daw po ng involved na pera sa laban na ito, may posibilidad daw na hindi na makancel ni Crawford ang laban. Posible rin daw na itinatanggi ni Crawford na may injury siya para hindi mawala ang excitement sa laban. Kung ating nga pong matatandaan sa naging laban ni Mayweather kay Pacquiao, kahit may iniindang shoulder injury si Pacquiao ay itinuloy nila ang laban. Hindi ko sinasabing totoong may shoulder injury si Crawford ngayon, pero sabi dati ni kamahalang Turki Alal Sheikh ang reason kaya't hindi natuloy ang Crawford versus Vergil Ortiz ay dahil nagpapagaling nga daw po ng shoulder injury si Crawford noon. Kung papansinin natin, malinaw naman po yung sinabi nung naglabas ng chismis. Dating injury ni Crawford, bumalik lang. Ako mismo mga amigos, hindi ako naniniwala. Pero hindi ko isinasara ang pinto ng posibilidad. Siguro tingnan na lang natin yung magiging body language ni Crawford sa laban. Samantala sa iba pang balita ay pinag-utos na po ng International Boxing Federation o IBF ang isang junior featherweight title eliminator sa pagitan ng dalawang dating world champions. Ang Pinoy Pride na si Jerwin Pretty Boy Angkahas at ang Japanese standout na si Ryosuke Nishida. Ang laban na ito ang magtatakda kung sino ang magiging mandatory challenger ni Naoya Inoue sa susunod. Ayon sa ulat mula kay IBF Championships Chairman George Martinez, binigyan ng deadline ang kampo ni Angkahas at Nishida hanggang September 23 para tapusin ang negosasyon. Kung hindi magkasundo, first bid ang susunod na hakbang. Jackpot si Angkahas dito mga amigos kung sakaling lumusot siya kay Nishida dahil kapag Naoya Inoue ang nakalaban mo sa susunod, tiyak, limpak-limpak na salapi yan dahil yan nga po ang itinuturing cash cow ng lower weight class. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man